Kamusta mga idol? At nandito tayo ngayon sa ating pwesto, Mang Doc's Fried Chicken, first branch. Sarap na binabalik-balikan. And for today's video mga idol ay share natin sa inyo to inspire at motivate. Siyempre sa ating dalawang pwesto, first and second branch, ay kahit paano lumago ito after 2 years. Ay nakita nyo naman sa ating mga vlog, no? Ito ay gagawin nating vlog ngayon to inspire sa ating mga kaibigan dyan, lalong lalo na sa gustong mag negosyo. Tulad ko dati ay sa isang company lang din tayo, no? Nagtatrabaho, nag-resign tayo and nagsarili tayong negosyo para marami tayong ma-explore sa ating buhay. Dahil habang tayo ay tumatanda, halos walang nangyayari, no? And mabagal. So mas pinili ko yung buhay na nagnenegosyo kaysa sa pasok sa isang kumpanya, no, na limited yung kita. And ito na ngayon yung ating bibigyan ng vlog, no? Gagawa natin ng vlog and paano natin, technique natin, paano natin palaguin ng mabilis ang ating fried chicken business, lalo na sa mga fried chicken business. Ang ating negosyo mga idol ay sari-sari store and dalawang branch ng fried chicken. Yun lang yung ating source of income. After 2 years ay nakabili tayo ng bahay na paupahan. Sabi nga, shout out dyan kay Papang Pogi. Sabi niya sa akin nakaraan na sa comment niya ay baka daw hindi na naman sa akin, baka ano na naman yung prank. Kasi before sa aking mga dating vlog ay meron akong in-upload na yung bahay ng kapatid ni Commander, yung misis ko, ay sabi ko katas ng sari-sari store. Kasi sari-sari store dati yung ating wholesale and retail, tayo dati ng sari-sari store. So tapos na-prank ko sila kasi bahay pala ng kapatid ko yun. Umabot yata ng 1.9 views sa YouTube natin. Kaya naman tinanong niya ako, itong nag-comment siya. Shout out sa iyo Papang Pugi. Kung atin talaga yung bahay na pinapagawa natin ngayon, ito yung ating katas ng fried chicken business. Isang buo daw ba? Ikaw na mag-chop kay nagpa-vlog tayo. Habang tayo nagpa-vlog may isang buo. Sige, may chan dyan. Ayun, si Bobor na lang muna. Isang buo. Isang buo yung binili. Habang tayo ay nagpa-vlog, natatawa ako doon sa comment ni Papang Pogi, no? Si Bobor na muna ang mag-chop dahil tayo ay nagpa-vlog. Tapusin na lang natin to hanggang dulo. 8 minutes lang to. Tayo mga idol ay totoo na yun na tayo ay nakabili ng bahay, no? Dapat kotse dapat ang bibili natin, sasakyan. Kaso ay unang-una hindi siya kasya dahil ang sasakyan ngayon ay umaabot ng 700 hanggang 800,000. Hindi, wala tayong ganon. And ang napili natin ay bahay na lang, no? Para mas maganda siyang investment. And maliban pa doon ay tumataas yung value. Hindi katulad ng sasakyan, habang tumatagal ay bumababa. So inuna muna natin yun, saka na lang yun. Kung papala rin tayo makabili, okay rin, dahil tayo ay nagsisipag. Pero sa ngayon ay gagawa natin ng paraan, no, kung paano tayo makabili. Dahil lahat ng tao na nagnegosyo ay kailangan ng sasakyan. So yun lang mga pugi, akin na yun, yung bahay na yun, pinapagawa natin ngayon. Tuloy-tuloy yung ating paggawa. Shout out sa iyo and maraming salamat sa suporta. And dito tayo sa ating mabilis na paglago. Ayan. So isang buo na naman. Ang best seller dito mga idol sa atin ay whole chicken ang best seller dito, and yung ating leeg. Yung chop hindi gaanon karami dito. Ang chop natin ay 5 pirasong manok. Isa-chop natin. Yun lang yung ating quarter chop, legs. Yun lang yung chop natin. So mas marami na bibenta natin sa buo dito. So yun lang ang ating advice sa lahat ng mga nagpo-fried chicken business, yung technique paano palaguin. Kailangan consistent tayo araw-araw yung oras natin, din kung anong oras tayo nag-open sa ating pwesto. And huwag tayo palipat-lipat, dahil kung palipat-lipat tayo ng pwesto, hindi tayo magkakaroon ng suki, no? And
consistent dapat yung lasa ng ating manok. Kailangan malinis. Kahit na simple lang yung pwesto natin, dapat malinis. Maliban pa sa malinis, dapat yung ating katawan din, yung ating sinasabi ko nga pa dati, paragi na yung ating hygiene, kahit yung sa tao natin, dapat malinis yung tao natin, yung sarili natin. Hindi man tayo nakapolo or nakabarong, naka-uniforme, pero dapat malinis. Kasi tinitingnan ng customer yung mga paligid natin sa atin. Tingnan nyo naman, oh, kahit na hindi ganoon kaganda yung ating pwesto, malinis dapat. Nakaakit-akit sa isang customer, yun ay base sa aking karanasan dito after 2 years, ay ganun yung aking nakikita, yung tumitingin sila sa, depende sa pwesto, depende sa lugar, pero dito sa akin ay parang tumitingin sila sa kalinisan. And nakita ko rin dati yan sa ibang mga sikat na mga litson na manok, no? Malinis, panay ang map doon sa flooring. So isa sa nakikita din ng customer na talaga naman okay, no? And kahit ako, binabase ko sa aking sarili palagi na i-improve ng i-improve. And kung ano yung gusto ko rin na, ano ba, pag bumibili ako, so yun din ang ina-apply ko dito sa aking pwesto. And kailangan wag tayong magsawa na i-improve, no? And yung pag-entertain din sa customer, turuan natin yung ating tao kung may tao tayo. And dapat medyo parating pa lang, ayan, may customer na naman tayo mga idol, ay bubukahin na, yung aalukin na para kumbaga i-approach natin kaagad, no? And yung pinakamahalaga dito mga idol, yung pagiging branded, no? Branded dapat, hindi yung sa tabi-tabi lang. Para okay naman yung sa palengke, no? Pero para sa akin dati medyo lumakas yung aking pintahan nung naging branded yung manok ko. Kasi minsan yung mga manok ay hindi maganda yung itsura niya, yung tawag dito, yung mas bilog, tapos hindi sa ganun ka maraming tubig. Kapag branded yung kukunin natin, kung compare mo naman sa hindi branded, tapos mas malansa yung hindi branded, tapos medyo marumi siya, marami siyang balahibo, so matagal siyang linisin. And yun lang yung aking update, simple lang mga idol, para technique para lumakas yung ating, mabilis tayong lumago, no? Ating Mang Dogs Fried Chicken, yung ating negosyo. Madali lang yan, no? Focus lang araw-araw, titingnan natin kung tawag dito, kung ano yung kailangan, ano yung pinaka-importante na gagawin natin sa araw-araw, yung mga kulang na dapat natin i-improve, yun ay kailangan natin gawin, no? Aksyonan kaagad natin yun, kasi para sa customer yung ating lahat na ginagawa sa ating negosyo, hindi para sa atin. So kung meron isusukli sa atin yung customer natin dahil mas mabenta, yun ay para sa atin, hindi yung para sa atin agad na makabenta lang tayo, makapera lang tayo. Parang yung nagtatrabaho lang tayo na magtrabaho lang tayo, kikita tayo, hindi ganon. Tayo yung amo, tayo yung may-ari, tayo yung negosyo mong sarili. Dapat lahat titingnan mo ang mga kailangan i-improve sa iyong negosyo, lalo na sa fried chicken, kasi masilan yung fried chicken business. Pagkain kasi yan so dapat araw-araw titingnan natin yung mga bagay na kailangan i-improve. So yun lang at ang ating update dito sa ating pwesto, Mang Dogs Fried Chicken First Branch. Sarap na binabalik-balikan. God bless, bye-bye.